Papunta na nga ako ngayon nito sa school at nakita ko nga na maganda na talaga ang panahon ngayon. 10:30 pa lang ng umaga ay umalis na nga ako sa bahay at para naman hindi nga ako magahol sa paglalakad. Pagkalagpas ko nga dun sa dinadaanan kong shortcut ito naman na madadaanan ko, ito nga daycare center. Next week pa nga ang start ng klase dito kaya naman napakatahimik nga dito sa lugar na to at wala pa nga tao. Maya nga ay nakarating na nga ako dito sa may school. Lagay ko na nga dito yung 2 lunch bag ng mga anak ko. 2 lamesa na nga ang pinaglalagyan ng mga pagkain ng mga bata dito at mapuno-puno na nga nung dumating ako. Pagkababa nga nung lunch bag ay umuwi na rin ako. Sobrang init na talaga at kahit nga kapapaligo ko lang ay pinagpapawisan na rin ako. Nakauwi na nga ako dito sa amin at nag-upo nga lang ako para magpahinga habang nga nagse-cellphone at binuksan ko na rin ang electric fan dahil napakainit talaga. Nung nakapagpahinga na nga ako ay pinaliguan ko na nga rin itong si Sia kasi nga ay tinatanghali lagi ito ng gising kaya naman hindi ko agad napapaliguan bago nga ako umalis. Napaka-fresh na nga tingnan nito nga si Sia at napakaganda nga niya dito nga sa suot niyang dress. Ilang araw din nga nag-uulan kaya naman hindi nga ako nakapaglaba. Kaya naman nung nakita ko nga na maaraw na kaninang umaga ay nagsalang na rin ako agad ng mga damit nga dito sa washing. At pagkatapos ko nga paliguan si Sia, eto nga sinasampay ko na. Sinamsam ko na nga rin etong mga pantaas naming mga damit dahil tuyo na. Una nga lang din ilalagay yung mga short na sinasampay ko. Natampakan talaga kami ng mga labahin dahil nga sa ilang araw na pag-uulan. May isang nanay na naman na masaya dahil nga wala na naman laman ito nga mga laundry basket namin. O sa may mga gusto nga, lalagay ko na lang yung link sa comment section. Hindi ko nga alam kung ano bang naisipan ni Sia at nagpasuot nga sa akin ng sandals. Pagkatapos naman ay nagpasuot nga siya sa akin ng bracelet at pinakuha naman niya sa akin yung kwintas nga ng ate niya para nga isuot sa kanya. Nitong hapon nga ay magpapabili sana sa akin ng tinapay si Sia kaso nga ay narinig niya ito nagtitinda ng binato. Nakalagpas na nga sa amin dito nga si kuya at papasok na nga kaya naman inabangan ko na nga lang palabas. Dati nga ay nakakabili pa kami ng 10 piso dito kay kuya pero dahil nga nagtaas na nga lahat ang mga bilihin ay syempre magtataas din naman siya. 2 nga palang 20 ang bibiling ko nga dito para nga kay Sia at para nga dun sa isang ate niya. Naglagay na nga din si kuya dyan ng nyog at pwede rin naman na hindi ka magpalagay. At mamimili ka nga kung anong palalagay mo, condensed na may konting asukal or asin. Ito nga sa 2 anak ko, ang pinalagay ko nga ay condensed. Pagkakuha ko nga ng binatog nga dito kay kuya ay pumasok muna ako sa amin at bumalik nga ako para naman magbayad nga kay kuya. Puro barya nga yung inabot ko nga kay kuya na bayad. Nakaabang na talaga sa akin etong ang batang ito. Maya-maya naman ay humahabol nga itong si nanay at bibili rin daw siya ng binatog. 20 pesos nga din nga ang binili nga ni nanay at imbis nga na condense ang ipalalagay niya ay asin na lang daw. Medyo hinapo na nga ito nga pagpunta nga ni kuya dito nga sa lugar namin. Dati kasi ay nakakabili kami sa kanya ng 2:30 pero ngayon nga ay 4:00 na nga siya dumaan. Araw-araw nga dumadaan dito nga sa lugar namin si kuya. Sa amin pa nga lang ay kumita na nga si kuya ng 60 pesos. At habang nga nag-a-assignment ang mga ate nga niya dito sa may kwarto namin ay nakisali naman ito nga si Sia. At umaarte pa nga siya dyan na nagtutulog-tulugan na may kasama pang hilik. Ganyan nga ang sinasagot niya sa amin kapag ka nga kunyari ay nawawala siya at hinahanap nga namin siya. Tinuturo-turuan ko na nga si Sia nga dyan maghawak nga ng lapis at pinababayaan ko nga siya kung ano nga isulat niya at humihingi nga lang siya sa akin ng papel.